Maligayang araw ng mga puso, mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Roses are red, violets are blue. Pero ang giant bouquet ng roses na mapapanood nyo, ilan naman kayang piraso? Sabay-sabay tayong kiligin at mapasabi ng sana all. Kahit sino, tiyak titibok-tibok ang puso kapag makatanggap ng ganito kalaking bouquet ngayong Valentine's Day. Grabe na yan! Paawat na kayo! Okay, kuya, gusto mo lang para may diretso. Bouquet Pro Max? I know this won't measure my value, but I would love to have a gift like this. Ang viral giant rose bouquet, gawa ni Jason. Kwento niya, rush o biglaan daw ang order sa kanya ng customer. Gabi siya sa akin nag-PM, pero kinabukasan, kailangan magawa na siya 12 noon. Tapos nag-uusap kami kung ilan yung roses na ilalagay. At dahil request ito na dapat ay gumamit siya ng 520 piraso ng rosas, kinailangan pa raw ni Jason na manghagilap ng additional na bulaklak sa katabing flower shops. Sabi niya, Pink, anong mas maganda na kulay sa dangwa? Kaya linibot namin lahat. Sabi namin, ito yung magandang quality ng flowers, uhara po. At ang pagbuo ng bouquet mula sa paglinis ng bulaklak hanggang sa pag-arrange nito, inabot daw ng siyam-siyam. Nagsimula kami 12, alas 6 po natapos. Mga 7 hours na buo namin maglilinis, tapos pagbili. Pero worth it naman daw. Ang kanya kasing customer, pinusuan sa kanyang likha na made with love. Magkano naman kaya ganito kalaking bouquet? Yung ginawa namin, nag-grant siya ng 100K pataas. Pero sa dinami-dami ng bulaklak, bakit kaya marami ang nahuhumaling sa mga rosas? Kuya Kim, ano na? Isa sa pinakapatok na bulaklak tuwing araw ng mga puso, ang rosas, lalo na mga red rose. Sa ancient Greece, ang red rose ay inuugnay kay Aphrodite, ang Greek goddess ng love at beauty. Kaya ang naturang bulaklak naging simbolo ng love at desire at nakasarayang gamitin sa mga romantic gesture at pang-ritual. Sa ancient Rome naman, ginagamit ito sa mga official ceremonies at pinangre-regalo sa mga VIP bilang pagbibigay pugay at respeto. Sinisimbolo kasi nito ang power at authority. Ang pagbibigay naman ng red rose para ipahayag ang ating pagmamahal sa ating iniirog. Nagsimula naman ng Victorian era. Noong panahon kasing yun, na usong florography o language of flowers. Ito yung paggamit ng bulaklak upang magpahayag ng mensahe o emosyon. Pero alam niyo ba kung ano nagbibigay ng pulang kulay sa mga petals o talunot ng red rose? Itong natural at water-soluble pigment na anthocyanins. Ang mga rosas nalalanta. Pero alam niyo bang may mga tanim na rosas na blooming pa rin hanggang ngayon? Kahit na isang milenyo o 1,000 years na ang tanda nito? Ang Rose of Hildesheim o Thousand-Year Rose na tumutubo sa Alps ng Hildesheim Cathedral sa Germany. Ang pinaniniwalang oldest living rose sa mundo. Ayon sa kwento, tanimin daw ang bush nito kasabay noong tinayong simbahan. Pero may ilang documentation din na nagpapatunay na hindi pa raw isang milenyo ang tanda ng naturang halaman, kundi tinatayang nasa 700 taong lamang. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.